Hiram, ang tato. Alam mo, ilang beses pa ba ito mangyayalo sa atin? Hindi ko na alam kung saan tayo hihingi ng tulong. Natatakot ako. Baka mamaya gawin niya ulit sa amin yun. Hindi ko na kaya, peace lang. Lang naniniwala sa atin. Kahit yung mga pulis, pinagsasamantalan na kayo. Kung magsasalita tayo ng sabay-sabay, hindi nila tayo kayang patahimikin. Mas maraming testigo, mas malakas sa laban. Hindi naman palagi tayo mananahimik dahil babae tayo. Babae tayo, hindi babae lang. Anong oras na? Uwi ba yan ng babae? Baka dahil sa suot mo yan. So ano, kasalanan ko pa? Eh hindi ba dapat siya yung iniimbestigahan nyo? Hindi lang basta-basta yun, Nia. May mga proseso rin tayong dapat gawin. O baka dahil ang suspect ay isang respetadong tao sa bayan. Nagmamakaawa po ko sa inyo. Nagsasabi po talaga ako ng totoo. Walang tumutulong sa akin nung time na ginahasa niya ako. Please lang po, kayo lang po yung makakatulong sa akin. Kung ganyan, magagawa naman natin ng paraan. Kahit naman sino makakit sa makinis mong balat, Iha. Oh! Patuloy ang pangabuso sa kababaihan at madalas di sila pinakikinggan. Panahon na upang makasan ang pananahimik sa paglaban ng hustisya. Hindi ito tungkol sa kanilang pananamit, kilos at pananalita. Walang sino man ang may karapatang mga abuso. Dapat tiyakin na may sapat na suporta at proteksyon para sa mga biktima. Kailangang mabilis at patas ang sistema ng hustisya upang mapanagot ang mga may sala. Ang mga takot at pagwalang kibo ay hindi rapat maging balakid sa pagkamit ng katarungan.